Yun, what's up mga boss? Good morning po at magandang araw sa ating lahat. At muli ang Boss Noli Vlog nagbabalik at bumabati sa inyo ng belated Merry Christmas at advance Happy New Year. So ito na yung video na sa mga nagtatanong kasi sa atin yung regard sa conditioning. Yan, kung paano yung proseso ng pagkukondisyon natin ng mga manok pagka tayo ay maglalaban. So mga boss, at i-discuss po natin to, and then ituturo natin dun sa mga nagtatanong. Ito, naway mapanood mo to. Yan, at bago natin umpisahan yan, at kung bago ka pa lang na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo at i-share, and then hit yung ating munting notification bell, at sa ganun maging updated kayo sa mga ina-upload natin na mga video. So mga boss, ano pang inaantay natin? Let's find out. So ayan, isang mapagpalang araw na naman pumuli sa inyong lahat mga boss. So ngayong araw ay magdi-discuss po tayo yung simple way. Kasi may mga nagtatanong sa atin, siguro napanood nila yung mga laban natin dun sa naganap na Battle of TikToker Season 4. Tayo naman kasi hindi tayo mahilig mag-upload nung mga laban natin. So nagtry tayo dahil sa request na rin ng iba na magturo tayo nung ating pagkukondisyon. So paano tayo nagkukondisyon ng mga manok. So mga boss, disclaimer lang po, ito po ay ituturo natin base po dun sa ating sariling opinion, and then sa ating karanasan. Yan, yung ating pagkukondisyon. Ito naman ay simple way. Yan mga boss, tandaan nyo mga boss, ang pagkukondisyon po ng manok na panlaban ay napakasimple lang. Simple way lang. Alam nyo yung pinaka risk dito kapag kayo nagkukondisyon ng manok ay yung pagdadating kayo sa araw na oras ng pointing. Yan yung pinakadelikado sa lahat. Dahil kapag po kayo nagkamali sa pointing, lahat ng pinagpaguran nyo simula day 1 hanggang 21 days, tapon lahat yun. So goodbye. Kaya kinakailangan, ang pinaka-importante ay yung pagpo-pointing. So yung pagkukondisyon naman kasi, alam naman ng lahat yan, napaka-common, napaka-basic na yan. So alam na nun lahat kung paano ginagawa yung pagtitraining ng manok. So ang mangyayari ay ang pinaka babantayan nyo lang dyan yung pagpo-pointing. So ayan, ituturo natin kung paano ba yung way natin, kung paano tayo namimili ng ilalaban, kung paano tayo nagkukondisyon ng manok, and then ano yung binibigay natin training at bakit kailangan nila yung ganong klase ng pagtitraining. So umpisahan natin mga boss. So paano ba tayo nagtitraining and then namimili ng ating ilalaban ng mga manok. Yan. So unang-una sa pagkukondisyon ng manok, dapat mga boss, mamumuhunan kayo. Yan. Kaya common naman na yung mamumuhunan kayo So ano ba yung dapat na ipupuhunan nyo pagka kayo ay magkukondisyon ng inyong manok. So unang-una, dapat ay matyaga kayo. Matyaga kayo. Ano ba yung kinakailangan? So dapat maging matyaga kayo sa pagtitraining ng mga manok nyo. Dapat mahaba pasensya nyo. Huwag nyong mamadaliin yung manok nyo. Hindi porke nakita nyo na ang manok nyo ay magaling na mamalo,
atat kayong ilaban. So dapat yung unang-una, matyaga kayo, iti-training nyo sila. Kapag kayo nagbigay ng kapag nagbigay kayo ng date kung paano kayo kung anong date kayo lalaban, so dapat yung deadline yung susundin nyo. Kasi nga gumagawa kayo ng conditioning program. Hindi porke nakita nyo yung manok nyo magaling na, pwede na yan. So dapat maging mahaba yung pasensya nyo. And then pangalawa, dapat masipag kayo. Yan, yun yung pinaka the best sa lahat yung magiging masipag yun yung susi ng pagiging isang matagumpay. So dapat masipag kayo, gumising ng maaga. Yan, dapat maaga kayo gigising. Dahil ang pagtitraining ng manok, hindi po yan ginagawa sa araw or katanghalian tapat. Yan mga boss, hindi yan ginagawa sa katanghalian tapat, yung tirik yung araw. Kasi mga boss, ang manok kapag ka po yan ay tinitraining nyo ng mainit ang panahon, sobrang stress yan. Nandiyan na yung hindi yan magtutunaw at hindi yan kakain. So bakit ba dapat madaling araw? Yan mga boss, so bakit ba madaling araw kinakailangan tinitraining yung manok? Yan ipapaliwanag ko po sa inyo. Simpleng paliwanag lang po dyan kung bakit kailangan ay madaling araw tinitraining yung manok. Sapagkat ang mga manok po natin mga boss, kung mapapansin nyo, kahit sa mga probinsya, kahit yung nakakawala ng mga manok, kapag ka po ang manok ay tumungtong ng alas 5 o alas 6 ng hapon, kung mapapansin nyo, ang mga manok naghahanap sila nung dadapuan. So ibig sabihin, this is the time para sila ay magpahinga na. So ibig sabihin, ang mga manok kasi mga boss is maaga silang natutulog. Yan, maaga silang natutulog. Kung mapapansin nyo, kapag medyo dumidilim na, mga 6 PM, so wala na kayong makikitang manok na gumagala. So ibig sabihin, sila yun yung oras ng kanilang pagpapahinga. So dapat hindi natin ginagambala yung kanilang pagpapahinga. Kaya nga ginagawa natin sa madaling araw. So anong oras ba yung ideal? So dapat kinakailangan mga 3 AM or 4 AM nagigising na kayo para sila ay i-training, sapagkat yun yung tamang oras na nagigising yung mga manok natin. So mapapansin nyo, yung mga manok nyo bumababa na sila sa dapuan kapag ka oras ng kanilang gising. Yun yung 4 o'clock ng madaling araw. So dun dapat tayo nagbibigay ng training sa kanila, hindi sa tanghali, katirika ng araw. So ganun lang. So ano ba yung ginagawa natin na training? Yan. So ito ipapaliwanag natin uli mga boss So ang pagtitraining ni Boss Noli ay napaka simple lang. So ayan. So paano ba tayo pagtitraining ng ating mga manok? So mga boss, ang aking pong conditioning ay simple lang, napakasimple lang. Tapos dun sa mga nagtatanong sa atin, ano ba yung mga gamot na ginagamit natin? So mga boss, ang gamot natin napakasimple lang. Yan. So dalawang klase lang yung ginagamit nating gamot. So mabalik tayo dun sa pagtitraining. So ano ba yung ginagawa natin na pagtitraining? And then ano ba yung benefits nito? Yan. So ito mga boss, ang training natin ay simple lang. So ang unang-una, ang pinaka-common na training na binibigay natin ay hindi naman nawawala yung pagpapakaskas. Yan. So lahat naman ng nagkukondisyon ng manok ay kadalasan yan yung hindi nawawala sa kanilang training, yung pagpapakaskas. So bakit ba kinakailangan natin? Importante na pakaskasin sila. So ito po kasi yung magda-dry out nung kanilang taba sa katawan. Ibig sabihin yun, ito yung exercise na magtatanggal nung kanilang taba sa katawan din para lumuwag sila. So ayan. Pangalawa ay siyempre yung pagkakaig.
So ito naman ay simple lang, kadalasan na ginagawa naman natin sa ating pagtitraining. Bakit ba natin kinakahig? So para lumakas yung kanilang tuhod. Yan, kapag ka sila ay sumalida. Yan. And then pangatlo ay ang pagsasampi. Yan, ito yung pinaka importante sa lahat na dapat na huwag mawawala kapag kayo ay magti-training. So bakit natin nasabi na ganon? So mga boss ito simple lang simple lang paliwanag dyan bakit natin sila kinakailangan isampi? So sapagkat ang pagsasampi mga boss, ang pagsasampi, ito yung way nyo para maturuan yung manok nyo kung paano kumontak sa kalaban. Yan. Yun yung pinaka sikreto doon. Dapat hindi mawawala. Hindi baling hindi kayo magkahig, pero yung sampe ang wag yung tatanggalin sa inyong training. Sapagkat kapag sinampi nyo yung manok, dun nyo sila matuturuan kung paano nila i-contact yung paa nila kapag nagsabayan sa taas. So ganun lang yun mga boss. And then after that ay i-spar nyo sila. So i-spar nyo sila mga 2 to 3 buckles. Hindi naman kinakailangan na i-spar ang manok ng matagal na makikita nyo na yung halos hindi na naghihiwalay. So ang tendency niya nagkakabali yung pakpak, nagkakabali yung buntot. So dapat ang sparring ay 2 to 3 buckles lang, magkatamaan man yan o hindi. So sapagkat yon yung magtuturo sa manok nyo kung paano dumiskarte sa pakikipag-away. Hindi yung ang mangyayari, ang manok nyo pag binitawan nyo, gigire, susugod na susugod, sasabay ng alanganin. So ang mangyayari, dun yung matututo yung manok nyo kapag sinasampi nyo sila, yung timing. So dun nila matututunan kung paano sila kokontak sa kalaban. So sa pagbibigay naman ng gamot mga boss, so bakit natin nasabi ay ang binibigay natin gamot ay napakasimple lang. So ang gamot naman natin ay simpleng multivitamins lang, and then simpleng B-complex lang. So hindi pa tayo nagbibigay ng injection ng weekly, twice a week, weekly. So nagbibigay lang tayo ng gamot on the first day and 18 days of conditioning. So di ba napakalayo ng pagitan. And then ang binibigay nating gamot ay yung tableta na ginagamit natin na multivitamins ay hinahati pa natin sa 3. Yan, hindi natin ibinibigay ng buo. Yun kasi yung vitamins na ginagamit natin ay pantao. Siyempre ang manok ay gaano lang ba naman ang timbang niyan kumpara dun sa tao. So hinahati natin yon, and then every other day pa tayo nagbibigay. So yun yung dahilan, yung way kung bakit ganun lang yung ginagawa natin. Dahil kung mapapansin nyo, kapag kayo naglalaban ng manok at turok kayo ng turok, bigay kayo ng bigay ng gamot sa araw ng laban, obserbahan nyo yung manok nyo, napakainit ng katawan. So sa akin during fight, kahit na habang ako ay nakapila sa tarian, ang manok ko hindi mo mararamdaman na umiinit yung kanilang paa, sapagkat control yung pagbibigay natin ng vitamin sa kanila. Hindi tayo nagbibigay ng gaano kung ano-ano pang vitamin sa kanila, 2 lang. So yun lang. At dito na natin tatapusin ang ating munting vlog mga boss. At naway nakatulong tayo dun sa mga nagtatanong sa atin, especially dun sa mga backyard, para naman kahit pa paano magkaroon sila ng idea ng pagkukondisyon ng manok. At mga boss, pinapaalala ko muli, hindi po tayo eksperto. Itong ibinabahagi natin ay hinati lang natin dun sa ating natutunan na kaalaman, dahil ako po ay isang masterclass graduate kay Attorney Ryan Abrenica. And then nais ko po sanang batiin, shout out Attorney Ryan Abrenica, maraming salamat dun sa mga itinuro mo at natutunan ko sa inyo, at yun ay nagagamit ko sa aking mga laban.
So yun lang mga boss. At kung bago ka pa lang mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo, i-share, and then hit yung ating munting notification bell, at nasa ganun maging updated kayo sa mga na-upload natin na video. So yun lang mga boss, at maraming salamat. Good luck po sa lahat.